Guys, eto yung pinakabagong cooler ng FlyDG, ang FlyDG B7. Mas malakas kaya to sa FlyDG B6 at anong pinagkaiba nila? Yan yung alamin natin sa video at mag-test tayo ng games para makita natin kung effective ba talaga ang cooler na to. Kaya samahan nyo ako at sana panoorin nyo ng buo. Eto muna yung FlyDG BS1 na laptop cooling fan. Ang ginagawa nito, nagpapalamig siya ng laptop natin at malakas to sobrang lakas talaga. Kung sakaling nagigaming kayo sa laptop o kaya kahit nanonood lang kayo, kailangan natin ng mga cooler na ganito. Lalong-lalo na minsan tayo nasa kama tayo, 'di ba? Minsan natatakpan talaga yung air cooling nun. Kaya mas mabuti na gumamit tayo ng ganito para hindi masira yung mga laptop natin. So napakaangas nito, sa materials talagang masabi mo na matibay talaga. Iba talaga yung FlyDG kapag gumawa talaga ng isang product. Sobrang ganda ng mga materials na ginawa nila. So itong fan na to, meron siyang 3000 RPM at meron tong tatlong mode na pwede nating i-adjust. Parang electric fan na number 1, number 2, number 3, mga ganon. At hindi naman siya ganun ka-silent. Nung tinest ko, may narinig talaga ako na fine. Pero nung nilagay ko yung laptop ko dito, umina po yung ingay niya. So saktong-sakto na po siya. Sa likod nandito yung port natin, tapos meron tayong ventilation dito sa baba at meron pong stand to, depende sa height na gusto nyo. Then sa gilid naman, ito po yung power button natin. Tapos makikita natin na meron tayong tatlong ilaw dito, magkabila po yan, para makita natin yung number 1, number 2, tsaka number 3. At ang pinaka nagustuhan ko dito, adjustable siya at depende sa height na gusto mo o depende sa laptop mo. Pwede to sa mga 15 to 20 inches na laptop o 21 inches, gagana naman po siya sa ganun. At yung presyo po nito is nasa 3,789. Yung link ilalagay ko po sa description. Okay guys, may FlyDG B7 tayo dito. Actually yung tsura nito hindi masyadong nalalayo dun sa B6 natin. At akala ko parehong-pareho lang talaga sila. Pero mamaya papakita ko yung mga ibang settings na wala sa B6 at ano talaga yung mga pinagkaiba nila. Ngayon, i-unbox muna natin. Sa box meron tayong ganito. Tapos meron tayong Type-C to Type-C cable at documentation. Then at last yung FlyDG B7 natin. So sa B7, ang nakita kung pinagkaiba talaga dun sa B6, meron tayong nakalagay na FlyOC cooling technology. Sa dimension, sa height, sa width, parehong-pareho lang talaga sila. At same lang din dun sa power button at saksakan ng port natin dito sa baba. At ang pinaka nagustuhan ko sa mga FlyDG cooler na ganito, hindi tumatama yung power button natin kapag naglalaro tayo. So sinubukan ko to kahit anong phone, hindi siya tumatama dahil maganda yung cutout ng clip na ganito. So kapag nakakita kayo ng clip na ganito na parang pa-slant siya, hindi tatama yung power button natin. Yung clip nito na-adjust lang po siya dun sa taas. At sa color naman, meron tayong white dito pero hindi ko alam kung meron tayong black. Pero ang nakita ko lang ngayon, halos white talaga. So dito sa cooling plate niya, made of aluminum na po siya, hindi siya made of rubber. Kung matatandaan nyo o kung meron kayong B6, yung B6 meron siyang rubber plate doon. So dito aluminum na siya. Then yung B6 dati, yung lights nun o yung color ng lights nun is color blue. Dito white na rin po siya. Pero same effects lang po yung makukuha natin. Mamaya itutur ko kayo kung ano yung mga lights na binigay dito o yung mga effects dito. At yung heatsink nito, mas makapal na po siya compare dun sa B6. Parang doble na po yung kapal nito. At feeling ko na mas matibay po yung FlyDG B7 kumpara natin dun sa B6. Kasi kapag ginawakan mo, sobrang sturdy talaga. Hindi siya mumura yung plastic. So sa mga nagtatanong, hindi po siya di-battery. Kailangan natin gumamit ng cable dito na yung cable na binigay nila sa box. At kailangan natin yung charger natin is 27 watts pataas. So hindi siya effective kapag yung charger natin is below 27 watts o kaya 18 watts lang. Pero wala na ako napapansin ng mga charger ngayon na parang below 20 watts, mga ganon. At para makita nga natin yung potential talaga ng isang cooler kapag mataas yung wattage natin. So dito 27 watts na tayo, mas malakas compare dun sa FlyDG B6 na nasa 20 watts lang. Ngayon kapag ginoon natin, makita natin yung lights natin dito. Meron tayong flow effects dito na default at pagsaksak ko dito, ang bilis niya talaga lumamig. Kung mapapansin nyo yan, talagang nasa 19 siya tapos bumaba siya ng mabilis talaga. At pinaka malabig na nakuha ko dito is nasa 3 degrees Celsius. At keep in mind po ngayon na sobrang init ng panahon, hindi ko alam kung bakit. At alam ko tagulan na ngayon pero parang summer pa rin, 'di ba? At sa mga ganitong panahon, kailangan talaga natin ng mga phone cooler. So recap ko lang kung anong pinagkaiba talaga ng FlyDG B6 sa B7. Mas malakas po ang B7 kasi meron tayong 27 watts dito versus sa B6 na 20 watts lang. Tapos nagiba na po yung cooling plate nito, aluminum plate na siya versus dun sa rubber plate natin. At sa design halos pareho lang din sila at third generation na po to. Kumpara sa B6 natin, second generation lang po yun. So sa pagsubok ko naman dito, effective po talaga siya kasi nagmo-moist siya. So hindi naman po masama yan kapag gagamit tayo ng cooler, dapat nakalapat na po dun sa phone natin para hindi pa po siya mag-moist ng ganyan. At may mga settings naman tayo para hindi siya umabot sa ganito. At hindi naman
nagpapasok yung tubig dyan dun sa phone nyo at hindi masisira kasi close type naman po yung mga phone natin ngayon. At kahit na walang IP rating, okay lang yan, basta't naka-close lang o hindi na-remove yung battery. Kapag na-remove yung battery kasi may condensation na papasok dun sa loob ng phone natin. At ngayon sinubukan ko to sa Mobile Legends. Yung room temperature natin ngayon is nasa 31 degrees Celsius. Nasa ultra po tayo dito. Alam nyo naman kapag Mobile Legends umiinit rin yung phone natin, di ba? Kahit na hindi heavy graphics yung mga laro ng ganito. Pero sa ganitong panahon talaga, kahit ganito yung games natin, kailangan natin ng phone cooler. So ulitin ko, yung room temperature natin is nasa 31 degrees Celsius. Ngayon habang naglalaro ako, okay naman. Wala naman ako nagkikitang frame drops dito at nasa 15 minutes yung paglalaro ko dito. So ang nakuha ko pagkatapos ng isang laro is nasa 44 degrees Celsius at mainit po talaga yan. Imagine mo sa panahon natin ngayon, alam ko tagulan pero sobrang mainit talaga, parang summer nga po, diba? Pero may solution naman talaga yan, phone cooler lang kahit anong mga phone natin. So sinubukan ko to ulit sa Mobile Legends at same settings pa rin po. So pagkatapos ng isang laro dito na naka phone cooler tayo, talagang hindi siya uminit talaga. Nasa 35 degrees Celsius na lang. So mas mainit pa yung katawan natin dito. Hindi ako naka-aircon dito, hindi ako naka-electric fan. Nasin talagang phone cooler lang yung gamit ko. At yan yung nakuha kong temperature. At hindi mo makita ang pula talaga yan kasi talagang malamig siya. At nabilib ako sa fan na to, napaka-silent niya lang, hindi siya nagbabibrate. At umaabot po siya ng RPM na 5,800. So maganda po talaga kapag maglalaro tayo, gumamit tayo ng mga phone cooler na malakas na ganito. At sobrang ganda talaga ng phone cooler ng FlyDG na ganito kasi hindi nga tumatama yung power button natin at sobrang convenient po siya. At para ma-maximize natin yung potential ng phone cooler na to, i-download po natin yung FlyDG Game Center. At kung ayaw naman gumamit ng ganito, okay lang po kasi gumagana naman siya kahit hindi mo siya i-direct sa Bluetooth. Pero mas maganda na tignan natin yung mga ibang settings dito para ma-set nga po natin ng maayos. So dito sa applications niya, marami tayong pwedeng pagpilian o i-connect dito. Meron tayong mga cooler, controller at mga keyboard at accessories. So sobrang dami, pati po yung mga earphones natin. Pero dito tayo sa B7, i-connect po natin to. Yan, connecting na siya. At mabilis lang to mag-connect, wala pang 1 segundo talaga o 2 segundo mag-connect na siya. Then dito sa applications niya, meron tayong energy saving, yan, balance, strong, tsaka max. So sa max, pwede nating iset yung RPM nito up to 5,500 siguro. So, yan, 5,500 nga at minsan talaga kung umiinit nga yung heatsink nito, tumataas pa po yan. So, nasa max tayo tapos naka-fixed power siya. Yung smart control dito, Auto OZ, yan, smart temperature control. Kung sakaling mag-moist siya, talagang titigil po yung fan o hihinaan po yung fan nito para hindi siya mag-moist. Hindi naman apektado talaga yung phone natin kahit na mag-moist yun. Yan, meron tayong overcold protection dito. Mamamatay yung phone cooler natin kapag 2 degrees Celsius o 3 degrees Celsius at malaman yan na hindi mo kailangan magpalamig ng isang phone. So pwede naman nating patayin yan, pero at least diba meron tayong ganito. Then ito yung lights natin, meron tayong flow dito. Yan, ganyan po yung tsura niya. Then meron tayong breathing. Yan. O kung gusto mong fix lang talaga, naka-on lang siya. At ma-adjust po natin dito yung brightness niya. Yan, dark to bright. So, yan po. Then makikita rin po natin yung data natin dito. Yung aluminum plate natin o yung cooling plate natin is nasa 4 degrees Celsius. Tapos yung hard surface nasa 50 degrees Celsius. Pero habang naglalaro ko kanina, parang nasa 61 degrees Celsius siya. Then yung fan speed natin, yung RPM is nasa 5,500 at minsan tumataas pa po yan. Then yung cooling strength is nasa max. So marami tayong mga settings na pwedeng gawin dito. Unlike dun sa B6, parang konti lang. So papakita ko sa inyo ngayon. I-connect natin yung B6. Yan. Ito yung B6. Diba, konti lang talaga yung mga settings dito. Parang hindi siya puno. Pero meron tayong mga settings na ganyan. Yan, yung mga lights. Tapos wala tayong data. So, konting-konti lang talaga. Makita rin natin yung radiator temperature natin dito. Unlike dun sa B7 na sobrang dami. Check natin kung may updates tayo. So, wala po. Yan. Mas maraming settings ang B7 kaysa sa B6. Pero kung merong B6 naman kayo, hindi mo niya kailangan mag-upgrade sa B7. At kung nasira naman, mas magandang mag-upgrade sa B7. Sa mga naka-iPhone naman na meron MagSafe, pwede nyong gamitin yung B7X. Pero sa akin kasi hindi ako nagkaroon nun at hindi ko pa alam kung ano yung mga settings na meron doon. Pero kahit itong B7, pwede naman natin gamitin kahit anong phone. So ayun, yung presyo nito is nasa 2,000 at yung link ilalagay ko na lang sa description at highly recommended ko talaga to. Napakaangas tapos napakalakas.
malakas pa. So wag nyong isipin na papasok yung moisture dun sa loob ng phone nyo kasi hindi mangyayari po talaga yon. Kung yung phone nyo is close type naman o lalong lalo na kung may IP rating. Kahit na walang IP rating basta hindi removable yung battery, pwede na po yon. So check nyo lang po yung link dito sa baba natin. So ayun, I hope na nakatulong ako sa inyo at wag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.